Mayong gabi, mayong udto, mayong hapon, mayong buntag sa ato nga mga kapaglaom nga kanunay nagasunod sa ato nga programa Takna sa Pagtuon. Atong gi pasalamatan ang ato nga mga main host nining ato nga programa, si Pastor Pido, Pastor Kaime nga karon tuwa sa Amerika, o si Pastor Salarda. Tungod kay wala sila karon dinhi, mao na nga kami naghatag og panahon aron mapadayon nato ang ato nga programa o kita makapadayon sa pagtuon. Karon nga gabi, doon na sabtay mga kauban dinhi sa ato ang pagtuon sa atong leksyon. Dinhi sa akong tuong nga bahin, ang ato ang 1,000 coordinator, associate director for 1,000 missionary movement, Pastor Junel Peren. O ganihaw sa dinhi sa akong nga wala nga bahin, ang ato nga vice president for IEL and NDR sa ato nga union, Pastor Jeremel Pamunag. Apa sa dili pa ta mo padayon sa unahan mga kapaglaom, magabuhat mo nakitag pagampo, akong ihatag panahon kang Pastor Junel. Magampo ta mga kaigsunan. Mahigugmaon namong Dios, salamat sa imong gihatag kanamo nga higayon nga kundiin mabusog na usab kami sa imong mga pulong. Ikaw lamang Amahan makahimo nini sa pagtipik-tipik nining tinapay sa kinabuhi aron nga mahimo namo kani nga matulon o mahimo nga kalig-on sa among espirituhanon nga pagkinabuhi. Nagahangyo kami sa gahom sa balang espiritu nga may gahatag nimo kanamong tulo samtang kami magadumala niini. Apan ang balang espiritu usab Amahan among ginhangyo nga mukunsad unta sa matag usa sa tanan nga maminaw niini. Bisan pa karon nga takna sa among live o tingali i-review kani sa mga kaigsuunan namo. Ikaw gihapon magapanalangin kanila. Salamat nga ikaw magatubag sa among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. O ganina tay ka mga kapaglaom, magsugod na og atong tun-an ang ato ang leksyon karon nga semana. Gani ni atong Lunes, atong giutingkay ang Domingo ug Lunes sa atong lesson 1 may tungod sa oppression, the background and the birth of Moses. Mao ning atong leksyon karon nga semana. Kung atong basahon ang atong memory text, nagingon dinhi makaigsunan, the children of Israel groaned because of the bondage, and they cried out, and their cry came up to God because of the bondage. So God heard their groaning, and God remembered His covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. And God looked upon the children of Israel, and God acknowledged them. So mao ni ang sentro sa ato nga leksyon karon nga semana. Ug atong Sunday atong gitun-an ang God's people in Egypt. Then sa Monday gitun-an nato ang the historical background. Ug karon mga kapaglaom karon nga gabi atong tagad pagtagad kining Tuesday, kagabi nato nga leksyon ug karon nga leksyon. Mao ang the Hebrew midwives and Moses is born. Akong ihatag sa itong mga kauban kung unsa ning midwives kang giingon dinhi sa atong leksyon sa Tuesday. Pastor Pamunag. Sa dili pa tamo adto diha mga kapaglaom no, atong nahibaluan sa atong lesson nga kining sugilanon sa mga Israelites nindot kayo nimo lantawon murag naay koneksyon sa sugilanon pod nato karon mga kapanahonan tungod kay imong nakita sa leksyon sila gipadala sa Ehipto. Gitagaan sila maayo nga kinabuhi dito apan miabot pong panahon nga sila nahimong mga ulipon sa mga Ehiptohanon sa dihang wala na sila mailhi sa pila ka mga henerasyon nga nilabay mga kapaglaom. O tungod ni ana mga kaigsuunan, ako masulti karon sa tong kauban Pastor D o Pastor Joy nga ang Ginoo biag bisan niining mga panahonas kalisod nila based sa ato ang last na tong lesson nga atong gisgutan diri. But still, God is always listening to the plea of His people. Kay mabasa na to din sa atong lesson nga ang Ginoo mga kaigsuunan pamati sa ilahang pagtawag labi na gyud panahon sa atong paghupaw. Kining word nga distress sa Binisaya ni mga kaigsuunan lalom-lalom ni siya kanang pagpanghupaw kanang ilaha bitawng kalisod nga nabatunan Pastor Joy o Pastor D, nakita na to nga grabe gyud but God's promise is very certain sa Psalm 50 verse 15. Unsa kanay mo mahuna-una Pastor D kon kana bitong in reality kanang grabe na gyud kalisod ang atong kinabuhi ba? O ibutang ka nato ang atong tiil sa mga Israelites nga ilabihan gyud sa imong paminaw Sir D,
Maayra ba gyud ka ang imong pamati between sa Ginoo ug sa imo? Pagkalisod nga kahimtang ito Pastor Tutong itong panahon na. Kay dili lamang maingon nato nga estranghero sila sa Egypt. Gawas ni ana ulipon gayud sila didto. Unya aning mga panahon na tungod kay adunay kabalaka ang mao nga hari sa Ehipto nga basin kani mahimong malambuon ning nasod kay niabot na gud sila unsa tatong gidiscuss ato na 600,000 mga hamtong nga lalaki pa na. Gani ang estimate sa uban nga mga scholars is naa sila diha sa mga more or less 2 million kung i-include ang mga babae. Daghan gyud kayo sila. So, gipalisod-lisod gid sila maayo. It's not only that they don't have freedom, pero gitagaan sila og mga tahas nga grabe gyud kabugat. Makaingon gyud ta nga grabe gyud nga paglutos. So, ang ilang pagbati atong panahon na makaingon gyud sila nga muhawa na gid ta dire. Amen. So kung atong ato ng tagaan og mga pagtagad gani ang atong leksyon, gisaysay din nga bisan ni anak nga mga eksperyensya gani sa Tuesday utingkay na diha ang plano sa pagpatay sa mga lalaki nga mga bata. Apan nga atong leksyon nag-ingon din God is not passive when forces of evil try to destroy His people. He is their Savior. So He sent a deliverer, His servant Moses, whose miraculous protection at birth led to His extraordinary. Pagkadindot kay mga kapaglaw mo na nga, sa gingon ni Pastor Pamunag, kung doon na may mga kalisod, nga atong na-experiensyahan, usay, lilahi mong ang atong panglantaw sa kalisod. Naigamay nga atong paglantaw, pero dako na sa uban. Naiuban nga atong paglantaw dako, pero sa ilhapon gamay. Pero sa mga challenges ining tanan mga kaigsoon, puro ro jud kalisod. Ang bottom line diha, aplido ana kalisod, problema pagsulay. Pero sultihan mo na ako mga kaigsoon sumala sa istorya sa Exodus, gipadayag dinhi mga kaigsoon nga do na tay manuluwas. Kung ang Ginoo dili man siya moani dinhi personal nga magluwas ka nato apan nagamit po siya mga tao sama kang Moses sa pagluwas katawan sa Ginoo miraculously. Gigon din sa itong leksyon. Nga, pusay, magkaingon ta nga, hala, nasulbad lagi, no? Hala, nalagi mga pamagi nga, sa simple nga paagi, atong ma-identify o atong matagag-pagtagad kang Ginoo na aday siya gaubas na ng panahon. Kining mga midwives, mga igsuuno mo, ship tagamay, Pastor Joy, Sir D, dako kayo ni sila og role during the time sa kining pag-urag persecute o execute sa mga anak sa mga Jews na itong mga panahon na. Ug mauni nga time, mga kaigsunan nga murag na record sa Bible nga hinay-hinayan sila. Pasangunan sila, Sir D, o katong bugat nga buluhaton, giduble ang panginahanglan niya, ang mga anak nila nga pamatyon pagyod. Pero ang midwives, ato nakita din nga, himo sila og usa gayod ka ihimplo nato karong mga panahon na. Nga may barog sila in the side of God compared mga kaigsuunan sa kanang sugo sa kinini Pharaoh. Kung lang tao na to diri, Sir D o Pastor Joy, dinhi sa Exodus, wag yung gihinganlan nga tao nga kinsa ning si Pharaoh. Pero nakabaluta nga daghang ng labay nga mga hari sumala sa milabay na to nga leksyon ug naghisgot puro ni sila gitawag og sa Egypt manggod king ni murag mao ni ang tawag nila sa king Pharaoh. Og diha makita nato nga kining mga Egyptians gyud gatuog yun ni sila nga kining mga Pharaoh mao ni sila mga anak sa Ginoo. Murag gitawag nila ni og maoy representante diri sa Ginoo. Kung basahon nato diha mga kaigsuunan sa Exodo, makita nato ni murag sila mo'y gipadala sa Ginoo nga kanang the God of Ra. No, kana pong gitawag diha Osiris or the God Horus nga gi-considered nila nga maoy pinaka-highest nga deity sa o gitawag og the Son of God himself. So dinhi Pastor Joy og Sir D nakita nako nga naay conflict. Naay conflict between kining mga Egyptians in the later part og tali sa mga Jews tungod kay at first nagkahimo sila og friendship tungod sa usalang kanid nga naay famine, pero after that, wa na sila lain nga murag pagsulay. Dito na hinuon sila nagkaguliyang sa diha ng wala na'y kasamok. So murag makita na to mga kapaglaom nga,
usay ingana sa ato ang family nga og naay pagsulay magkayusa ta. Pero sa diha na hinuon nga wa naay pagsulay sa gawas, murag dinha na hinuon sa sulod sa atong family ang mga pagsulay. Pero pasalamat ang mga igsoon kay by that ang Ginoo ga-guide gihapon og nahimo gihapong usa ka natuman ang iyang mga saad nga iyang gisulti sa mga katawhan sa Ginoo. Salamat, Pastor Tong. Ako po, regarding sa mga midwives, no? Mga kaigsuunan, tanawan ninyo, unas tanan, nalipay ko kay ang atong leksyon karon naghatag yun o pagtagad or gifukusan yun kung unsa ni ka maingon nato nga heroic ang gihimo ni ini nga mga mananabang. Unas tanan, ayun pagani sa atong leksyon, sakto ingon ni Pastor Toto nga wala kita kailaon sa mga pangalan atong mga paraon. Gani paraon ray tawag sa ila. Mga importante sila nga tawo atong panahon. Sila goy gadumala sa pinaka dungganon ug kusgan nga nasod atong panahon. Pero wa gid sila ginganlan sa Biblia. Pero naa ang duha ka mananabang nga mga babayi. Babayi pa gyud kay kasagara sa Biblia ang sugilanon ang mga bida halos lalaki. Pero ginganlan sila dire ang makonsider nato sa wala pa nahimo nga manluluwas o hero si Moses, kani ang una nga mga heroes, mga kaigsuunan. So shout out sa mga kababayinan nga usahay, no, di makita ang ilahang paghago ilang mga sakripisyo, pero daghan kay mga kababayinan nga sama niini nga dako kayog nahimo mga kaigsuunan sa buluhaton sa Dios. Og daghan silang naluwas. Sino ni mo sa kadaghan nilang giluwas? O delikado ba sila ni pero pating isuga gini mga bayana. Kining ilang ngalan Pastor Joy og Sir D, gwapo tingali ni sundon pod kay mga hero biya ni sila. O daghang ganahan ani nga ngalan kini si Shipra o Powa. O kining ngalana Pastor Joy mo ni sikat sa una. Sa akong analysis ani, kani sila mga worker. Worker ni sila sa Egypt. Sinaligan po sinaligan ni. Pero ang ilahang background sa ilang pagka-worker, sila mga Hebrew. Sa to pa, gitagaan sila og order sa Pharaoh, sa king, nga sa mata sa mga Egyptian, pagingon nimo og Pharaoh, katumbas na siya sa Ginoo sa ilang pag-belief. No, katumbas na sila. So, in other side pod, ang foundation nini nga mga Hebrew midwives, ang ilang pong foundation nga, ang ilang gituhuan, ang gituhuan sa mga Hudiyo, ang Ginoo, sa langit. Mo na ilang pagtuo. Pero diri sa pikas, pura ba og it's you cannot serve to master. Ang imong decision between life and death. Kay kung dili nimo sundon ang instruction sa pero sa hari, posible makahatag na disobedience, violation sa ilang balahod, posible patyon ba sila? But ang ilang conviction, grabe yung kayo nga. Kung imong basahon bitaw, gigipangot sa nga, nung wa man yun nagibuhat, ang ilang gi-explain nga, pagkat tumugon na mo dito, magpanganak. So, in other sense tingali, medyo okay sa explanation, but the bottom line sa ilahang pagbarog, dili sila kaako sa pagbuhat og dili maayo. Why? It's because of the foundation. So, importante kayong foundation, kay bisad pa og unsa ka gatarbaho ka sa usa ka dapit nga makaingon ka nga walay Ginoo ang gibarugan, pero sa diha nga mopili ka between good and evil, between God or unsa nga God nga ilang gituhuan, kung mubarog lang ka, pupili jud ka sa insakto gyud. Mo ni gibuhat sa mga Hebrews, midwives, ganong wala gi ngala ng mga Pharaoh kay dili man maayong himplo. Kung gingalan sila nga mga ngalan gyud tungod kay mahimo silang modelo sa atong tanan mga kaigsunan nga kung mag-iyon ta nga may manto sila kay nakakuan man kabaro kay ingana pero kani rare ni sa istorya nga usa ka ordinary nga mga tawo sa mga Hebrews nga babayi pag yun gani kung imong kita sa ingon imong gani pa sa Sir D nga dili di sila makwinta kay babayi man sa ganay lalaki man gan gikwinta pero gipakita sa Ginoo ang ilang contribution sa pagbarog sa to palig-on ng babae. Amen. Ligon po ng lalaki. Dili lang po din kung babae ra po mo ligon. Kung mubarog ang babae, dili ka pwede mayon nga pasumo nga huyang ang babae.
strong po na mabahay, labi na kung strong foundation. Diya sa Ginoo. So diha makita na to mga kapaglaom no nga naa sila gwapo kayo nga kanang ihimplo nga ilang napakita na to no Pastor Joy, Pastor D. Diha nakita na to number 1, they feared God. Na mahinadlokon gyud sila sa Ginoo, wa sila nahadlok kang Pharaoh bahala og mamatay pa sila kay ang ilab yang kinabuhi nining panahon na at rest pero ilag yung gisunod ang Ginoo kaysa sa kining ni Pharaoh o gawas pa niya na sila mga babae nga ang ilang influensya lapad-lapad o dako-dako katong gingon nimo Pastor Joy nga naa tingali sila gatrabaho din na sa pamunuan apan sila ilang giprotektahan si Moses ilang giapilan ang mga kabataan dito sa mga Hebrews mga kaigsunan og tungod yan gi-honor ang ilang ngalan giapil sa listahan tungod kay sila faithful sa Ginoo. Kanang gitawag og faithfulness pagka matinud-anon mga kapaglaom. So karon nato nakita nga kining mga midwives o daghan sila og kining gihimo labi na gyud sa pagluwas og kinabuhi og tungod ni ana nagpabilin sila diha sa Ginoo. Mao hinungdan nga gitagaan sila daghang pamilya sumala sa sugilanon og milambo usab sila mga kapaglaom. Mao po ni atong hinumduman rong panahon na. Grabe yung kasuko tingali sa kang ano, sa mga Pharaoh ba sa mga lalaki. Kaya yung instruction, laki raman. Ganun, hindi po napilon niya bay. Ang babae, mga mo sigig panganak. Pero kung ang babae pa yung pilon, wala na yung panganak. Pero grabe yun, ang iyang kasuko sa lalaki. Katugod, ang lalaki manggod, na diha ang force, na diha ang authority, na diha kay usaw mo yung babae kay siyempre, ato mga asawa, di man po dingon nga, dili ta musunod, di naman ta gusto gubot. Pero, ambuot ako ipasabot baga nga gitagaan po og bili ni Pharaoh ang mga babae. Posible tingali, dili tingali ingon nga threat sa iyahang pagdumala, mao nagiunan niya mga laki, pero ang akong nakita din ni mga kapaglaom, dungagan naman ni Pastor Junel, nga ang yawa gyud mangita siya pamaagi. Kay wa man siya nahimong nag-success si Pharaoh sa first niya nga order, sa first niya nga degree nga sugo niyang midwives kapamatyon, nagbuhat na yun noon siya balaod nga patyon yun ang mga lalaki in honor sa pag-offer sa kinabuhi dito sa Nile River. Nga as naana sila yung ritual nga pagpadako ba? Pagpadako sa himaya sa God sa river, sa Nile River. Diba, Pastor Junel? Di yun, basta-basta nga. Actually, ang silot nga ilang gihimo, Pastor Joy, Pastor Tutong, makaingon gid ka grabe ka brutal. Brutal. Kay ang pagpatay nila mga kaigsuunan sa mga kabataan, imagine nimo magagmay pang mga bata, mga toddlers, mga infants pagod, ilabay nila dito sa suba. Sa ato pa ikaw nga ginikanan, ma-imagine nimo ang kasakit nga makita nimo nga malumos ay mo anak. Pero gawas ni ana ningon kog brutal kay sumala pa sa uban sa akong nabasahan, Nile River is infested with crocodiles. I think crocodiles gid ang naa diha. Grabe. So, ma-imagine mo gibahog ra gyud sa mga buaya ang mga kabataan. Tungod kay sakto tingali na siya nga punto kay ang lalaki manggod, of course na ang strength, na ang manpower, na ang authority, na ang leadership diha. Og ang mga babayi manggod, okay ra babayi sa iya kay pwede ra man niyang babayi nga himuon ra niyang breeder sa iyang kaugalingon nga mga tawo. Kay, of course, kay madominar man nila ang babae. Kayahon raman nila ang babae. So, makaingon ka nga, grabe ka brutal ilang gihimo. So, posible, kanang gikahadlukan ni Pharaoh, kanang gitawag og cultural genocide. Kay gahuna-una siya nga ubudaghan yung mga lalaki. O niya, maminyo sa mga babae, no, mudaghan ang mga anak. O niya, kinipaw mga Egyptian, nga lalaki, maibog po sa mga babae nga mga anak. O niya, mga anak o mga lalaki, magkadaghan. So, mahimo ng kusgan ang Israel unya makuyawa na ang warag threat na mo to gingon nimo ganyan Pastor Joy mahimo ng threat so mo hinungdan nga ni kaman gid siya nga kini mga lalaki pamatyon apil na ni ang sugilanon ni Moses nga ang iya taong inahan di naman siya mataguan moabot na siya mga 3 ka bulan pirti naman kayo kalihok nga muhilak naman di naman mataguan mo hinungdan nga naka-decide na lang yung family o ang iyang inahan nga si Jokobed nga ipalutaw na lang yun siya sa basket o kana mga kaigsuunan nakita na to mga igsuon nga laluwas siya wala siya madaot sa midwife kay ang midwife wa man ni sunod sa king sa Pharaoh
O niya, pagkadako-dako, ni kaman naman po ang Pharaoh nga, tanang lalaki nga, bata sa mga Hebrews pamatyon mo, to'y hinungdan nga, gipaanod si Moses dito sa suba, mga kaigsunan. O tungod niya na, gusto lang yun. Usar gyud butang nga gusto ana Pastor Joy o Pastor D. Ang kuan gyud ni Pharaoh nga dili mahimong kusgan ang mga kaaway. The same story sa Ginoo ug sa kining dautan. Ang dautan kana bitang gusto sa dautan dili mo sanay ang maayo. Di ba? Ingana na ang yawa na siya mga perspektiba na nga og naagni taong maayo. Urag di siya ganahan ana nga mudaghan. Usahay gani hadlok-hadlokon pata ingnon pata nga ayaw palabig ka maayo kay kanar ba mga maayo unahon na ba nagkuha. No o kanang mga maayo di ba kay dili gusto ang yawa nga ang maayo mudaghan. Ug tungod ni ana daghan siya mga plano ug usa ni ana mao ni ang paagi ni Pharaoh. Grabe biano nga matao ka sa critical nga pagkatao. Bang critical bang panahon. Imagine nimo lalipay na unta sila nga ang isa sa ilahang nga mga ice and earth nga mo-implement sa maong kamatayon ilang mga kaliwat pero ni abot sa unohona ni Pharaoh nga iyang pamatyon nga mga bata ug nya natawo pagyod si Moses. Ambot lang gayon pa din sa itong leksyon. Pangutana ba nga what role did God's providence and protections play in Moses' birth story? Nga sa kadaghan si Moses man maoy muragi kaan ba ang God's providence gipakita ba sa Ginoo, no? Kung imo po ni siyang isusama bitaw sa birth po ni Jesus Christ, the same story. Nga gipangpatay biya pudto ang iyang mga kalibel nga natawo pod. Pero God's providence na gihapon giluwas, no? Giluwas tungod kay si Moses, kung imong tanawon, mao ni siya ang deliverer. Ako pong sa simple na kong analysis, katong pagbalik ni Moses, mura ba sa pagpakita ba nga, siya ang fulfillment na muluwas sa katawhan sa Ginoo. The same nga story, nga buhaton sa ni Jesus Christ, nga siya ragihapon ang muluwas siya magkatawan. So, na mo sa pamunag, ganun si Moses naman. Mao gina Pastor Joy, nga replika sa kanang umaabot nga Elijah or Mesias labi na gyud sa imong gisulti ganiya kay makita gyud nimo panahon ni Jesus Christ gipamatay man po ni Herod tong mga lalaki nga mga bata kay nakabalo naman siya sa iyahang mga wise men pod nga matawo ang Mesias mo tong iyang gipamatay pero ang Dios nag-spared pod sa kinabuhi ni Jesus o mao tong hinungdan nga wala gid siya maunsa unya atong makita diri nga 12 years siya siyang mama unya maupod kang Jesus, wag 12 years po si Moses, siyang mama o siyang parents kay gikuan man to siya kanang gipangitaan man siya o kanang muatiman niya ang mama raman po niya mo'y nakuha no. Kaya nakakita ta sa sugilanon si Jesus Christ maupod 12 years. Mabasa to sa Bible nga nag-uban siya siyang mga parents. So sakto to Pastor Joy ang imong giingon. Ang ato lang makita mga kaigsunan mao nga kini nga setting nga nag-ingon nga ang Ginoo mo deliver na to na-repeat ni many times in the Bible. Nga ang Ginoo mao gyud ang deliverer. Si Moses wala pa siya na tao, gituga na siya sa Ginoo nga siya mo deliver sa iyahang mga katawhan gikan sa kamot sa mga ito. And the same sa story ni Jesus Christ nga mao po mo deliver. And in the future, kung magtuon po tagihapon sa gitawag na to eschatology or eschaton, mga pangitabos katapos sa mga adlaw din na sa balang kasulatan labi na sa pinadayag ug sa buong Daniel makita gihapon nato nga ang Ginoo gyud Pastor Joy is the deliverer para nato. Ang ganahan nako nga leksyon Pastor Joy Pastor Tong mga kaigsuunan ako lang ni giuna-una nga kinahanglan tingali nga ato ni siya nga mapamalandungan ba nga giingon ni Pastor Joy nga out of that very mingon nato conflicting nga panahon ba grabe kalisod nga panahon diha hinuon ni gawas ang maingon nato mirakulo sa Dios espesyal niya nga pagluwas. Ang akong giganahan ana Pastor Joy kay naay mga panahon gyud sa kinabuhi sa tawo nga kung diin matistingan gyud ang imong pagkatinumanon sa imong Dios. May sugo ang paraon pero adunay kahadlok sa Dios ang mga midwives. Mas gituman gid nila ang Ginoo. Adunay maingon nato nga
gikuan dito nga tanan nga mga bata pamatyon. So risgo sa pamilya ni Moses nga gitago-taguan nila kay posible silang tanan pagapatyon. Kay nganong wala nila gisurrender ilang anak. So, pero mas gipili gihapon nila magkaigsuunan ang pagluwas kang Moses kay nagtuo sila nga espesyal si Moses. So akong balikon mga kaigsuunan, doon naging mga panahon nga may mga makaingon ba nimo nga bagyo sa imong kinabuhi, mga panahon nga kundi ginatistingan gi imong pagtuo, ginatistingan ang imong pagpangalagad sa Ginoo, gitistingan ang imong pagkamatinumanon sa Dios. Labi na posible sa mga tawo nga kundi adunay gahom sa pagsakit nimo, adunay gahom sa pag-usab sa imong sitwasyon, like imo ba ng amo, imo ba ng teacher, imo ba ng pangulo kung asa man galing mga kaigsunan. Pero kung pilion gid ay nato ang pagkamatinumanon sa Dios kaysa sa sugo lamang sa tao. Bahalag madelikado ta, pero diha ipakita sa Dios ang iyang espesyal usab nga pagluwas ka nato. Ako lang ma-relate ka Pastor Joy nga. For example, daghan kay sugilanon mga masamikos. Nga kung diin nga natistingan ang ilang pagtuo, kinsa man ilang tumanon, ang kanibang pamalaod dire nga nagakontra silang pagtuo, pero daghan ka lagi pili pagid nila ang kuunsay gisugo sa Dios kanila og nakita nato kanindot sa ilang masugilan. Na siya Sir D. Grado or bagsak. Grado or mutuman ba kasi mo Dios o imong prinsipyo nga kuan o mabagsak ka. Bisan sa panrabaho ingana gyapon. May mga matinumanon nga mga kaigsuunan nga mas pilion pa nilang mawad-an og trabaho kaysa mahimo sila nga salawayon ngadto sa Dios. Akong dungagan ba? Nga posible nga uban nga simple man kayo to. Pero sa di ang leksyon nagsulti nga ang kaning si Pharaoh ginganlan man ni og Thutmose III. Called Napoleon of Egypt. Kila ba tag sa history kang Napoleon Bonaparte unsa naman ito kasalbahis kay ito nga leader. No? Ay lang pong ibundak pagsulti pero kanabang kung imong tanahon, grabe ang mga gipangpatay po sa panahon ni Napoleon. O grabe po siya ka-strong nga leader. Grabe siya ka-influential. Sama ni nga unsa ni nga paraon. Unya kung ikaw ginikanan pag-order nga patyon. Unya di ka kamusunod. Either ikaw mo'y mamatay. Pero kaning mga ginikanan ni Moses, nangitag yung pamagi. I believe God has His own way to preserve. Kung saan pag-deliver niya, pagluwas, aron lang ma-preserve ang deliverer sa mga Israel. So, atong lang na itugya sa Ginoo kay sabi na hibalog yung tanan ko. Siya ginahibalo, Pastor Joy, niya kanang word nga tob. Tob man ang pagbasa diri. Kanang word nga tob sa Hebrew ni nga pinulungan, kanang gitawag og good, special nga anak si Moses, bisag under sa kanang death sentence ang iyang pagkatao sa Exodus 1:22. Pero imo makita mga kapaglaom nga gitawag isang special kay sa dihang gipaanod siya, nakitaan po siya sa Rayna o sa igsuon sa ni Pero. So nahimo siyang special bisan tuod og nakita na to nga iyang pagkatao nang naa sa lisod kay nga panahon. Pariha gihapon ang gigamit nga word tob, special. Mao pod ang paghatag pod sa Ginoo og mga pulong dinha sa Book of Genesis nga it was good. Bisan ang Ginoo gitawag siya good or tob. Kini nga word mga igsoon, grabe ni ka special. Mao na nga may numdum ko sa una sa ako ang kanang silinga na mo nga Adventista nga iyang anak iyang hinganlan og tubtob. Orang nakabantay ko nga ito pa sa special. Good. Good kay tubtob maya tubtob. So mga igsoon kini nga word dako ni siya og impact sa ato kay bisan sa gikan sa Genesis up to Revelation when the writer used this kini word tub no nga maghatag na to og illustration nga this is special. Mao si Moses special nga kining urang ihimpol na example na to bisan ang Ginoo nga pag-anhin niya sa kalibutan. So, kita po di ay, kini di ang atong pagkatinawag, special ni. Dili ni ingon nga, kanang gitawag ta, aron mawala rata ni ining kalibutan na. Ang gitawag ta sa Ginoo para nga, mahimo ta niyang good nga mga katawhan. The same din ni sa sugilanon nga, gibuhat ta in creation of God, gitawag ta good, usagyod ka
kanang maayo o kana mao ang plano sa Ginoo sa iyang mga katawhan. So gikuan si Moses, gi-adapt siya. Good kayo kay Rayna ang nag-adapt. Unya labaw sa nga tanan bisan tuod nga na pero iyang gidumili ang mahimong anak sa Pharaoh. No? Naingon diha sa Bible nga si Moses istoryante ha ito sa siyang mama kay daghan mga Bible references nga ang iyang origin is a Hebrew. Unya si Moses pod katong sa nakapatay siya one time niingon diha ang text nga niadto siya aron mulantaw siya unsa ang gibuhat sa iyang mga katawan. Nining nakabalo siya nga siya usa ka Hebrew until finally nga naay mga sirkumstansya na hitabo mo hinungdan nga nakagawa siya ni kadto siya sa Midan. So say kini mga circumstances Pastor Joy ug Sir D maghatag nato ning paligon, maghatag nato ni og direksyon kini mga sirkumstansya. Ang importante lang nga dili ta magpapildi sa sirkumstansya nga maubos tong kinabuhi. We should always choose God pareha sa mga midwives, pareha sa ginikanan ni Moses, pareha sa mga Israelites nga bisag unsa gyud kalisod padayon tas tungan kay ang atong padulungan kabalutan nga ang saad sa Ginoo dili gyud makawang. Sa dili pa na ko ihatag ni Pastor Jonel sa atong leksyon ang Ginoo mo gamit og tawo bisag dili tumutuo sa pagluwas sa iyang katawhan. Kay kaning si Princess sani Hatshepsut. O usam ni ka princess sa Lisod gyud iyang halan. Hatshepsut. So ni lisod-lisod bringalan sa mga Egyptian mga kaigsunan. Pero sa akong pagkakita dinhi Pastor Jonel, kani si Hatshepsut usa ni siya ka Egyptian nga princess nga gigamit sa Ginoo sa pagluwas kang Moses. Kay kung wa pa pud nga bayi, I'm sure nga maapil dito siyang tambog dito sa Nile River pero gidawat man nga ako ni. Kora ba og giangkod siya nga ako ni belong nako ni. So, kanindot kayo ba, ang Ginoo, ang Ginoo din na sayo, God has His own prerogative. In reality, Pastor Joy, before si Pastor D musulti, sa ako biyang kinabuhi, ako biyang na-experiencehan. Kay sa una gyud sa akong pagka-ministro, wa mo ko ingon nagunsa, no? Ang ako lang nga, ang una biya nga tao naghatag na kog sakyanan sa akong ministry, dili biya Adventist. Dili Adventist ang naghatag. Unya, wa gyud ingon noon gihatag, pero gipahinahinayan lagbayad niabot pag 3 years nga wa na nilagi una-una nga mobayad pa mi pero amo lang gihatagan pero nakita na to ba nga sakto lang giingon mo Pastor Joy nga naay mga tao nga iyang gamiton nga matuman ang iyang kabubuton ug ang iyang mga saan. So tinuod yun nga ang Dios daghan siyang pamagi. Pero wag kag expect sa may mag-expect na prinsesay muluwa sa ilang anak. Pero mao gani na siya mga kaigsunan i-shout out ginako ning mga maayo nga mga ginikanan. Actually, kung aduna po'y laing hero gawas sa mga midwives, ang ginikanan ni Moses iyang pamilya. Kuyaw gid iyang pamilya. Dili to basta-basta ang sakripisyo nga ilang gihatag. In fact, na delikado ilang kinabuhi. Pwede naman tuloy sakripisyo tayo sa Moses. Kung na lang na kay sakit tayo, mga matay din, makahimo man taglaing bata. Pero ilagi, mao ni nagkahimo nga special ni Moses. Kaya man ganit, man tingali sila kabalo nga moabot ang palang si Moses ang mahimong deliverer. Wa man sila kabalo, ang ila ragyod, kaya naigugma sila silang anak, ilag yung luwason. O bisan pa ganitong pagbutang sa basket, delikado kayo itong kuan muraw na to o katapusan na lang ito nila nga pamaagi. Kay ang Nile River, dili na siya safe nga lugar. Kaya sa ko pag gikaingon ganina, perting daghanang buaya na nga suba. Pero gihimo na lang ginila, because of their faith nga kaniluwason gini sa Ginoo. O gani mga kaigsunan diri na dayon 12 ka mga katuigan nga sila'y nagmatuto ka Moses. May buot na siya, ayha siya nakapuyo dito sa palasyo. So foundation importante ang foundation importante kayo. So naningkamot gid ang ginikanan ni Moses nga bisan pa og makapuyo na siya dito sa hayahay nga puy-anan nga kundiin i-brainwash siya dito nga himuon na gid siyang Egyptian. May himo man gid siyang Pharaoh kay training gid siya ang attire personality o edukasyon niya Egyptian na gid siya. So pero mga kaigsuunan naningkamot yang ginikanan nga ang pundasyon managi ka Moses. Mao bitaw na siya nga sa panahon nga aduna nay katakos si Moses sa iyang hunahuna nga aduna na say katakos luwason gid iyang mga tawo. Mura bagsaad na niyang moabot ang panahon luwason ginako ning mga tawo. So nganong naa na sa una ni Moses nga wa gid siya nalumos sa maingon nato kung unsay kahilayan dito sa Egypt nga muhandom na lang siya ako mahimo na lang gid kog hari. Ang iya gyud nga
ang iya gitingali nga pundasyon, ang training siyang ginikanan, mautoy nagpabilin kaniya. So, mo na espesyal si Moses. Mo na nga, kung mga ginikanan, maayo lang pag matuto sila mga kabataan, mahimo yung espesyal nga mga kabataan nga pagagamiton sa Dios pag-abot sa panahon. Amen. Actually, special kini atong pagtuon, pero ang atong oras, turag dili na dyan special. Kay, hapit naman tamo tapos. So, maghatag lang titag mga panapos sa itong statement sa atong eleksyon karong gabi. Mga kapaglaom, no? Usara gyud akong isulti sa atong lison karong gabi, ang pagpaeskwela sa atong mga anak diya sa church school, gitawag na sa Bible og tub. Meaning that is good. Bisan wa tay church school sa ato, pero ato silang matuto ang ilang foundation na agyo din ha sa pagbansay nila diya sa Kristohanong pag-alagad. Gitawag yun nagtub, mga kaigsoon sa Biblia, good. O maunay giagian ni Moses kaniadto nga. Kitang tanang mga ginikanan, Pastor Joy, Sir D, ang atong mga anak, ato mag yung gitanaw nga, mahimog yung deliverer po nato niya sa ugma, kay wa man ta kabalo sa panahon. Mao po na'y ginahuna sa ginikanan ni Moses, mga kaigsunan, og sa Ginoo, og nagtuupod ko, nga kana nga privilege nga ilang nabatunan, ato po nang nabatunan, kay gipakita na nas Ginoo nato nini nga kalibutan, og ni Moses, sa diha nga sila gipili sa Ginoo, aduna sila kalampusan. So, salamat kayo sa atong leksyon. Si Sir D, ganahan kayo niya kaya mayang mga tumong pod, mga babae pod, si Pastor Joy pod, gana pong mga dili katawhan sa Ginoong gigamit. Ako po mga kaigsunan, ako pong gitanaw ang kaayo sa tao kung musunod tas plano sa atong Ginoo. Mga kaigsunan, dili na to hikalimtan, akong balikon, nga doon nagay mga panahon, nga anay mga conflicts, nga kung diin mo apekto sa atong desisyon sa kinabuhi. Pero pilion ra diay nato ang pagkamatinumanon sa Dios. Gihimo kani sa mga midwives, sumala pas Biblia, gitagaan sila, misanay silag maayo, gitagaan sila og maayo nga kaliwatan. Abi nilag mga matay tingali sila ato, pero gigasahan ni noon sila sa Dios. Ginikanan ni Moses, delikado ang sitwasyon, naghimo sila kung unsay maayo diya sa alang sa Ginoo, gigasahan gyapon sila og kaluwasan, mga kaigsoon. Hinungdan nga si Moses ang nahimong deliverer sa Israel. So pilion gihapon nato ang pagkamatinumanon. Ang atong eleksyon karon nga simana, mga kaigsunan, nagpakita lang gyud nga ang Ginoo, ang iyang nga covenant, faithful kayo siya sa iyang nga mga saad. Iyang gipakita ang pagluwas, pag-deliver, bisan sa mga kalisod nga paagi, apan na preserbar ang kinabuhi ni Moses, tungod kay naghatag kini, mga kaigsunan, og paglantaw sa unahan sa usa ka tawo nga mo'y muluwas kanatong tanan. Gipakita niya ni Ginoong Hesus ang iyang pagkatao, nagpakamatay siya aron doon natay kaluwasan, og siya mobalik aron kita yang kuhaon og papuyon sa langiton nga puluyanan. Wa na tayo kay nga panahon, mga kapaglaom. Akong ihatag panahon sa ato nga panapos nga pagampo nga dugang Pastor Pamunag. Magampo ta mga paglaom. We would like to thank you, Father, and praise you sa mga nindot kay nga mga pulong nga among napatalinghugan karong gabi. Ikaw hatag og luna nga kadtong mga pulong makapuyo sa mga kasing-kasing nga once upon a time imong gipakita ang imong gahom nga ikaw ang among great deliverer. Og dili lang panahon sa Exodus, dili lang panahon sa dito sa cross o sa New Testament, kundi hangtod unya sa katapusan ni ining mga kapanahon. Salamat nga imong panalanginan kaming tanan, bisan asa kaming tanan sa bawas nung sayuta, ikaw magauban, og salamat sa imong pagtabang o pag-uban sa among pagtuon sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.